Isipin mong nasa nag-iilong dalistis ng bundok na may nyebe ka. Ang malakas na hangin ay umuungal na parang mabangis na hayop, pinupunit ang manipis na tela ng silungan mo at kinukuha ang natitirang init mo. Ang hangin ay sobrang nipis. Parang pakikipaglaban ang bawat paghinga habang hinihila ng nagyayelong hangin ang iyong damit. Ang langit ay walang katapusang bughaw habang sa ibaba ay malawak na tanawin ng nyebe at bato ang bumabagsak sa malayo. Mabilis ang tibok ng puso mo habang malalim kang humihinga sa malamig at manipis na hangin, ramdam ang lamig hanggang buto. Pagkatapos mong humakbang, muling hinahamon ng bundok. Bundok Denali ang pinakamataas sa Hilagang Amerika. May malagim na record ang Denali dahil sa fatality rate na 9 sa bawat 100 matagumpay na pag-akyat. Hindi lang ito ang pinakamataas na bundok sa lupain ng Kalayaan, kundi pinakanakamamatay din, at habang umaakyat ka, malalaman mo kung bakit. Hindi mo maiwasang maramdaman na parang buhay ang bundok na ito, nagmamasid, naghihintay ng kahit kaunting pagkakamali. Ang tuktok ay tila napakalayo at di mararating, natatabingan ng ulap at misteryo. Patuloy kang sumusulong, itinutulak ng pagnanais na mapagtagumpayan ang tuktok na ito, alam mong bawat hakbang ay maaring huli na. Sumama ka sa amin sa gitna ng walang tigil na mga blizzard, mga nakamamatay na avalanche, mga misteryosong pagkawala, mga ekspedisyong pumalpak at pinakamalupit na trahedya sa kasaysayan ng Denali. Pinapayuhan pa rin ang mga manonood na mag-ingat. Hindi lang sa matatarik na tuktok ng pinakamataas na bundok sa mundo, nangyayari ang mga sakuna. Buti na lang, si Aura, sponsor ng episode natin ngayon, ay kasama sa search and rescue team namin. Nasubukan mo na bang i-search ang sarili mo sa Google? Kung pareho tayo, minsan mo na rin ginawa ito at nakakakilabot ang resulta. Ang pangalan, email, telepono at personal mong impormasyon ay madaling mabili ng kahit sino, basta may tamang presyo. Malamang nakatanggap ka na ng spam na tawag dati. Nakakainis talaga. Saan mo sa tingin nanggaling ang impormasyon mo? Online. Ang saya mabuhay sa isang kamanghamanghang mundo kung saan pwede mong mahanap ang kahit anong gusto mo sa loob lang ng ilang segundo, pero nakakabahala rin ito. Ibinebenta ng data broker ang impormasyon mo sa mga scammer, spammer at sinumang gustong i-target ka. Lahat ng impormasyon mo, buong pangalan, email, tirahan, record ng kalusugan at pati ka mag-anak nasa labas na. Hindi lang data broker, pati kumpanyang dapat pagkatiwalaan, minsan naglalantad ng impormasyon natin. Kamakailan sinabi ng AT&T na mahigit 73 milyong record ng kanilang kasalukuyan at dating customer ang nailabas sa dark web. Inirerekomenda nilang ang mga apektado ay gumamit ng malalakas na password, bantayan ang aktibidad ng account at mag-freeze ng credit o maglagay ng fraud alert sa mga credit bureau. Ginagamit ko ang Aura. Ipinapakita ng Aura kung sinong data broker ang nabebenta ng impormasyon ko at automatikong nagsusumite ng opt-out request para sa akin. Ang paglilinis ng aking impormasyon ay nakakatulong mabawasan ang spam at pinoprotektahan ako laban sa mga hacker na pwedeng gumamit nito para makapasok sa aking social media, bank account o iba pang sensitibong impormasyon. Well, ginagawa ng Aura ang lahat ng ito para sa akin. Pinakamaganda sa lahat, hindi ko na kailangan mag-download ng iba't ibang app dahil hindi na pangalagaan ng isang kumpanya ang aking data. Kung nalantad ang info ko sa AT at T-Data breach, hindi ako mag-aalala. Dahil laging naka-on ang Aura, laging ginagawa ang mahirap na trabaho para panatilihin akong ligtas. Hindi ko inahayaan na maging vulnerable kami ng pamilya ko sa data breach. Kung ayaw mong maging vulnerable, bisitahin ng 2 linggo at subukan ang unang 2 linggo ng libre. May link din sa baba ng description. Halimbawa, naipit ka sa tuktok ng bundok sa gitna ng malakas na snowstorm sa taas na 19,600 talampakan. Sa ganitong kataas na lugar, bawat paghinga ay isang laban. Natabunan ng umiikot na nyebe ang mundo sa ibaba at ramdam mo ang lamig sa buong katawan. Pero ang bundok ay walang awa at ang bagyo sa paligid mo ay walang hintong darating. Ano ang gagawin mo sa ganitong sitwasyon? Ito ang bangungot na hinarap ni Zulkifli bin Yusuf. Si Zulkifli ay isang 49 na taong gulang na umaakyat mula sa Malaysia at hindi siya bago sa mga pakikipagsapalaran. Mahilig siyang umakyat ng bundok kaya naakyat niya ang ilan sa pinakamataas na tuktok sa mundo. Ang pag-akyat sa Denali ay isang hamon at pangarap na susubok sa kanyang mga limitasyon at magdadala sa tuktok ng Hilagang Amerika. Habang umaakyat siya, alam niyang kakaiba ang Denali sa mga dati niyang naakyat.
Nakatayo sa taas na 20,310 talampakan, kilala ang Denali sa matinding panahon nito, kung saan ang temperatura ay maaaring bumaba hanggang -75 degrees Fahrenheit at ang hangin ay maaaring lumampas sa 150 milya bawat oras. Dahil sa lokasyon ng bundok malapit sa Arctic Circle, matindi ang pagbabago ng panahon kaya't isa ito sa pinakamalamig at pinakamapang-anib na akyatin sa mundo. Siguradong alam ito ni Zulkifli at naghanda siya ng mabuti. Kasama siya sa 3 mountaineers na nagsanay para sa ekspedisyong ito. Sapat na ba yon? Maayos, nagsimula ang paglalakbay. Maayos ang simula ng pag-aakyat at lahat ay ayon sa plano. Pero habang umaakyat sila ng mas mataas, nagsimulang magbago ang panahon. Kilala ang mga bagyo sa Denali sa biglaang lakas at ganito rin ang bagyong ito. Ang dating banayad na pag-ulan ng nyebe ay biglang naging matinding blizzard na may malalakas na hangin na kayang itumba ang tao. Dahil sa kapal ng nyebe, halos wala nang makita at sobrang lamig ng temperatura. Kinailangang magdesisyon ang grupo kung tutuloy o maghihintay ng pagkalma ng bagyo sa masisilungan. Alam nilang delikado ang magpatuloy sa ganitong kalagayan, kaya pinili nila ang mas matalinong desisyon, maghanap ng masisilungan. Sa taas na 19,600 na talampakan, nagukay sila ng kuweba sa nyebe, umaasang sapat na proteksyon ito para malampasan ang bagyo. Karaniwang ginagamit ang mga kuweba sa nyebe bilang silungan sa bundok para protektahan laban sa matinding lamig. Kahit sa pinakamagandang kondisyon, hindi pa rin ito komportable at sa ganitong bagyo, pwedeng maging bitag ng kamatayan. Sa gitna ng bagyo, naging bilangguan ang dapat nilang kanlungang kuweba. Sumiksik ang lamig sa kanilang mga buto at ang manipis na hangin ay nagpapahirap gumalaw. Kaunti ang pagkain at supply at araw-araw lalo pang naging desperado ang kanilang kalagayan. Si Zulkifli na dating malakas ay nakaranas ng matinding sakit dahil sa taas ng lugar. Nahihirapan siyang huminga at humina dahil sa kakulangan ng oxygen, sobrang lamig at matinding pagod. Ang sakit sa mataas na lugar o Acute Mountain Sickness, AMS, ay tahimik na mamamatay sa pinakamataas na bundok sa mundo. Maaring maranasan ito kahit ng veteranang umaakyat na nagdudulot ng pananakit ng ulo, pagsusuka at seryosong kondisyon tulad ng pulmonary at cerebral edema kung saan may likido sa baga. Ayon kay Zulkifli, malala ang sintomas at kung hindi siya agad bumaba o naalalayan, maliit ang tsansa niyang mabuhay. Higit pa rito, naging imposible ng bagyo ang pagbaba kaya naipit ang grupo at naiwang umaasa sa bundok. Lumipas ang mga araw na walang pag-asa o tulong. Walang senyales na hihina ang bagyo at lalo pang lumalala ang kalagayan ng grupo bawat oras. Alam nila na malabong may sasagip sa kanila habang malakas ang nyebe at kahit tumigil ito, baka huli na ang tulong. Lalong lumala ang kalagayan ni Zulkifli. Ang lamig, taas ng lugar at pag-iisa ay naging nakamamatay. Ang katawan niyang pinahina na matitinding kondisyon ay nagsimulang bumigay. Pagkatapos ng bagyo, ipinadala agad ang rescue team sa kanilang lugar. Pagdating nila sa kuweba ng nyebe, huli na. Si Zulkifli bin Yusuf ay napasa ilalim sa puwersa ng bundok at nawala ang buhay sa pakikipagsapalaran na buong puso niyang hinabol. Ang kanyang pagkamatay ay paalala ng panganib ng Denali, isang bundok na humihingi ng respeto at kumukuha ng buhay kahit sa mga handang umaakyat. Nakuha at ibinaba mula sa bundok ang katawan ni Zulkifli, ngunit matindi ang sakit ng kanyang pagkawala sa mga nakakakilala sa kanya. Ngunit yon ang panganib ng pag-akyat sa Denali. Isang bundok na walang puwang para sa pagkakamali, isang lugar kung saan kayang daigin ng bangis ng kalikasan kahit ang pinakamatitibay na loob. Para kay Zulkifli bin Yusuf, ang Denali ay napatunayang isang hamong hindi niya kayang malampasan, isang huling pag-akyat na nagtapos sa malamig na yakap ng bundok. Ngunit si Zulkifli bin Yusuf ay hindi ang unang nabiktima ng walang awang kalagayan ng Denali. Mahigit 50 taon na ang lumipas, isa na namang trahedya ang naganap na habang buhay tatatak sa madilim na kasaysayan ng bundok. Habang lumalala ang sitwasyon, balikan natin ang taong 1979. Isang grupo ng mga South Korean na umaakyat ng bundok na udyok ng ambisyon at hangaring bigyang karangalan ang kanilang bansa ang pumili ng pinakamahirap na hamon na maaari nilang subukan, ang marating ang tuktok ng Mount Denali na noon ay kilala bilang Mount McKinley. Ang layunin nila ay ang 20,310 talampakang tuktok.
Ang bundok na ito na may matinding panahon at delikadong lupain ay sumubok kahit sa pinakabeteranong umaakyat. Minsan, ang pagnanais ng karangalan ay nauuwi sa tagumpay o nagiging desperadong laban para sa kaligtasan. Mataas ang panganib ngunit matatag na pinamunuan ni Ko Sang-don, unang Koreano sa tuktok ng Mount Everest, ang grupo. Ibig sabihin, handa ang grupo na harapin ang anumang pagsubok na maaring ibigay ng bundok sa kanila. Buong pag-asa at determinasyon, dumating ang kopo ng Timog Koreano sa Alaska noong Mayo 1970. Medyo ambisyoso o walang mu ang kanilang plano. Plano nilang akyatin ang Denali sa mahirap at bihirang West Rib na ruta at gawin ito ng maaga sa season kung kailan hindi tiyak ang kondisyon ng bundok. Sikat ang rutang ito dahil sa matarik na akyatan, delikadong yelo at patuloy na banta ng pagguho ng nyebe. Handang-handa ang grupo o yon ang kanilang akala, dala ang pinakabagong kagamitan at pinapalakas ng damdamin ng pambansang pagmamalaki. Binubuo ang grupo ng mga bihasang umaakyat, kabilang sina Park Hoon-kyu, Chu Yong, Ko Sang-don, Lee Il-kyo at Harry Marinakis. Hindi sila umaasa sa tsamba. Makikita mong balot sa matitibay na gamit ang grupo, halos di na makilala ang mga mukha dahil sa goggles at maskarang may yelo. Matindi ang pag-akyat habang nilalabanan ng grupo ang malalakas na hangin, sobrang lamig at manipis na hangin sa taas. Nagpatuloy sila, pinalakas ng determinasyon at pag-asang marating ang tuktok. Naiintindihan ko, parang nagsisimula ka ng habang buhay na paglalakbay, isang misyon hindi lang para akyatin ang pinakamataas na bundok sa Hilagang Amerika, kundi para dalhin ang karangalan sa iyong bansa. Sa pag-usad ng ekspedisyon, hinarap ng mga umaakyat ang inaasahang hamon gaya ng pabago-bagong panahon, matitinding akyatan at manipis na hangin na nagpapahirap sa bawat hakbang. Pero nagpatuloy pa rin ang grupo, mataas ang kanilang moral habang unti-unti silang lumalapit sa tuktok. Habang papalapit sila sa tuktok, lumitaw ang tunay na lupit ng bundok. Noong Mayo 20, 1970, matapos ang ilang linggo ng walang humpay na pag-akyat, sina Ko Sang-don, Lee Il-kyo at Park Hoon-kyu ay sa wakas narating ang tuktok ng Denali. Sandali ito ng tagumpay, patunay ng kanilang kakayahan at determinasyon. Nagtagumpay silang marating ang pinakamataas na punto sa Hilagang Amerika, nakakaunti lang ang nakagawa. Ngunit hindi pa sila tinatantanan ng bundok. Habang nagsimula silang bumaba, ang panahon na dati malamig at nagyelo ay biglang lumala ng husto. Ang malalakas na hangin at biglang lamig ay nagpasama sa kanilang pagbaba, naging bangungot ito. Inabutan ang grupo ng matinding bagyo at halos di na matiis ang kondisyon. Pagod at nanghihina ang tatlong umaakyat dahil sa hirap ng pag-akyat at matinding lamig. Bawat hakbang pababa ng bundok ay naging laban at ang matinding kapaligiran ay nagbago ng tagumpay nila tungo sa pakikipaglaban para mabuhay. Sa kasamaang palad, natalo ng matinding kondisyon sina Ko Sang-don at Lee Il-kyo habang bumababa sila. Naging sanhi ng kanilang pagkasawi ang matinding lamig, pagod at taas ng lugar. Nahulog si Lee Il-kyo sa bitak ng yelo, karaniwang ngunit nakamamatay na panganib sa Denali at hindi na siya nakabangon. Si Ko Sang-don, kahit may karanasan at lakas, hindi rin nakaligtas sa mahirap na kondisyon. Natagpuan ang kanyang katawan kalaunan, isang malinaw na paalala ng nakamamatay na kapangyarihan ng bundok. Si Park Hoon-kyu, tanging nakaligtas sa summit team, ay natagpuang may matinding frostbite at nasa estado ng pagkabigla. Halos hindi na siya makapagpatuloy dahil sa trauma ng pagkawala ng mga kasamahan at pisikal na hirap ng pagbaba. Agad na nagsimula ang mga pagsagip nang naging malinaw na may nangyaring masama. Nagpadala ng helikopter sa bundok at naglakas loob ang mga tagapagligtas kahit delikado para maabot si Park. Dinala siya sa ospital at ginamot sa mga sugat, kabilang ang frostbite na naging sanhi ng pagkawala ng ilang daliri sa paa. Ang trahedya ng 1979 Korean McKinley Expedition ay matinding pagkawala hindi lang para sa pamilya ng mga umakyat kundi para sa buong komunidad ng umaakyat ng bundok. Ang ekspedisyon ay sumisimbolo sa lumalakas na kakayahan ng Timog Korea sa mataas na pag-akyat at ang pagkawala ni Ko Sang-don at Lee Il-kyo ay matinding dagok. Sa Timog Korea, paalala ang trahedyang ito ng panganib ng paghangad ng kadakilaan sa pinakamataas na bundok.
Matapos ang insidente, naging mahigpit na paalala ang kwento ng ekspedisyong Koreano sa mga panganib na hinaharap ng umakyat sa Denali. Hindi mahulaan ang panahon sa bundok, kaya kahit veteranong umaakyat ay nabibigla sa biglaang pagbabago nito. Ang pagkawala ni Ko Sang-don at Lee Il-kyo ay nagpakita ng matinding pisikal na hamon ng pag-akyat sa matataas na bundok, kung saan kahit maliit na pagkakamali ay maaring magdulot ng kapahamakan. Hindi lang ang grupong ito ang naparusahan ng Denali habang sinusubukang magtala ng bagong rekord. Makalipas ang ilang taon, isa pang adventurer ang maglalakas loob na hamunin ang makapangyarihang kalikasan ng bundok. Isa ito sa pinakamalalaking misteryo sa kasaysayan ng pag-akyat ng bundok. Isipin mong nasa tabi ka ng isang di pa natutuklasang ilang. Mag-isa ka, milya-milya ang layo mula sa kahit anong palatandaan ng sibilisasyon, tinutulak ng isang determinasyon na kakaunti lang ang may taglay. Ganito ang buhay ni Naomi Wamura, lalaking naglaan ng panahon sa pagtuklas sa pinakaliblib at mapanganib na lugar sa mundo at pagsubok ng hangganan ng kakayahan ng tao. Ipinanganak noong 1941 sa Japan, si Naomi Wamura ay isang alamat kahit sa hanay ng mga abenturero. Nagsimula ang kanyang eksplorasyon noong kolehiyo nang sumali siya sa Alpine Club ng Meiji University. Kahit nahirapan siya sa una niyang pag-akyat, ang palaban na espiritu ni Naomi ang nagpatulak sa kanyang mabilis na pag-unlad. Ginugol niya ang mga buwan sa pagsasanay at paghasa ng kakayahan sa mga bundok sa Japan. Ang unang karanasan niya sa pag-akyat ng bundok ang nagpalalim ng pagmamahal niya rito at nagtulak sa kanya harapin ang pinakamalalaking hamon sa mundo. Pagsapit niya sa kalagitnaan ng kanyang biinte, nakamit na ni Naomi ang mga tagumpay na kainggitan ng kahit sinong abenturero. Siya ang naging unang tao na nakaakyat mag-isa sa Mont Blanc, Kilimanjaro at Aconcagua. Noong 1970 naabot na niya ang tuktok ng Mount Everest kasama ang ekspedisyong Hapones. Gayunpaman, ang kanyang solo na tagumpay ang nagbukod tangi sa kanya. Noong Agosto 1970 si Naomi, ang unang tao na makumpleto ang solo niyang pag-akyat sa Denali, pinakamataas na bundok sa Hilagang Amerika o Mount McKinley. Ang kanyang mabilis at determinadong pag-akyat na narating ang tuktok sa 8 araw na magaang lang ang bitbit ay nagpatibay sa reputasyon niya bilang isa sa pinakadakilang mountaineer sa mundo. Ngunit mas malaki pa sa pag-akyat ng bundok ang mga ambisyon ni Naomi. Nahumaling siya sa mga rehiyong polar at doon isinagawa ang ilan sa pinakamahirap na ekspedisyon na naitala. Noong 1978 siya ang naging unang tao na nakarating sa North Pole mag-isa at nabuhay ng 57 araw sa isa sa pinakamalupit na kapaligiran sa mundo. Ang kanyang paglalakbay ay puno ng panganib tulad ng pagtatagpo sa polar bear at pagkaipit sa unti-unting nabibiyak na palutang-lutang na tipak ng yelo. Gayunpaman, nagpatuloy si Naomi na pinapatakbo ng matinding hangarin na subukan ang kanyang mga hangganan at makamit ang tila imposibleng bagay. Sa mga sumunod na taon, matapos ang kanyang ekspedisyon sa North Pole, muling ibinaling ni Naomi ang kanyang atensyon sa Denali, ngunit na yon ay may bagong layunin. Para makumpleto ang solo na pag-akyat sa taglamig. Nakakatakot umakyat sa Denali tuwing taglamig. Wala pang matagumpay na nakatapos ng mag-isang pag-akyat sa ganitong panahon ng taon. Matindi ang kondisyon sa Denali tuwing taglamig, umaabot sa -50 degrees Fahrenheit ang lamig at bagyo ang lakas ng hangin. Ang mga glacier sa bundok ay may mga bitak na natatago sa ilalim ng nyebe kaya mas delikado ang paglalakbay. Sa kabila ng panganib, hindi natinag si Naomi. Maingat niyang pinlano ang pag-akyat at pinili ang magaan na napatunayang epektibo. Bit-bit lang niya ang mga pangunahing gamit, 40,000 backpack, sled at self-rescue device na kawayan na nakasabit sa balikat. Ang mga kawayan ay ginawa para makatulong siyang makatakas sa anumang bitak na mahulugan niya. Mas pinili ni Naomi matulog sa mga kuweba ng nyebe kaysa magdala ng tent, kaya mas kaunti ang kanyang dala. Delikado ang estratehiya niya, pero tiwala si Naomi sa sarili at karanasan. Sinimulan niya ang pag-akyat noong Pebrero 1984 Noong Pebrero 12, narating niya ang tuktok ng Denali bilang unang tao na mag-isa itong nagawa sa taglamig. Isa itong napakalaking tagumpay, patunay ng husay at determinasyon ni Naomi. Ngunit saglit lang ang saya. Noong Pebrero 13, nagpadala si Naomi ng mensahe sa mga Hapones na litratista na lumilipad sa bundok. Kinumpirma niyang naabot na niya ang tuktok at pababa na siya sa 18,000 talampakan. Ito na ang muling pagkakataon na may nakarinig mula sa kanya.
Lumala ang pag-aalala habang hindi pa rin bumabalik si Naomi sa base camp. Nagpadala ng eroplano para hanapin siya, pero nahirapan dahil sa malakas na hangin at hirap makita ang paligid. Noong Pebrero 15 iniulat na may panandaliang nakita na tila si Naomi sa taas na 16,600 talampakan. Nang umayos ang panahon para maghanap, wala na siyang bakas. Natakpan ng nyebe ang lahat ng bakas at di nagalaw ang mga supply na iniwan ng ibang umaakyat. Kalaunan, nagpadala ng mga rescue team at noong Pebrero, 26 natagpuan nila ang kuweba ng nyebe sa 14,000 talampakan kung saan nanatili si Naomi habang umaakyat. Sa loob, nakita nila ang kanyang diary nagbigay ng nakapanghilakbot na sulyap sa mga huli niyang araw. Inilarawan ni Naomi ang matinding mga kondisyon na kanyang hinarap kabilang ang temperatura na bumaba hanggang negatibong 40 degrees Fahrenheit, mga pagkahulog sa mga bitak ng yelo at ang pakikibaka upang mapanatili ang kanyang lakas. Sa kabila ng hamon, puno ng pag-asa ang diary entries niya at sinamahan pa ng mga kantang nagpapasigla sa kanya. Isa sa mga huling entry ay nagpakita ng bigat ng paglalakbay sa kanya. Sana makatulog ako sa mainit na sleeping bag. Ano man ang mangyari, aakyatin ko ang McKinley. Hindi na natagpuan ang katawan ni Naomi. Naniniwala ang autoridad na posibleng nahulog siya habang bumababa o hindi kinaya ang kondisyon. Maraming teorya ang lumalabas tungkol sa kanyang pagkawala. May nagsasabing nahulog siya sa bitak ng yelo at iba naman naniniwalang natabunan ng avalanche. Tiyak na kinuha ng Denali sa kabila ng ganda at panganib ang isa sa pinakadakilang adventurer sa mundo. Gaya na nakita natin sa malulungkot na kwentong ito, ang Denali ay bundok na dapat igalang. Pero ano nga ba ang dahilan kung bakit ganito ka nakamamatay ang tuktok na ito? Hindi man pinakamataas sa mundo, kilala ang Denali bilang isa sa pinakamapanganib na bundok akyatin at may dahilan ito. Ang masamang panahon, bigla ang pagguho ng nyebe at mapanganib na lupain ay nagdudulot ng mapanganib na kapaligiran para sa mga umaakyat. Ang unang banta na kinakaharap ng mga umaakyat sa Denali ay ang matinding lagay ng panahon nito. Matatagpuan sa loob ng Alaska, ang Denali ay nakakaranas ng ilan sa pinakamalupit na lagay ng panahon na may isip. Malaki ang papel ng latitude ng bundok dito dahil nalalantad dito sa malamig na Arctic na hangin na bumababa mula sa hilaga. Kahit sa panahon ng pag-akyat mula Mayo hanggang Hulyo, pwedeng bumaba ang temperatura hanggang -50 degree, lalo na sa mas matataas na bahagi ng bundok. Mapanganib sa buhay ang mga temperaturang ito dahil maaari kang magkaroon ng frostbite sa loob lamang ng ilang minuto at maging napakahirap ng mga simpleng gawain. Madalas maranasan ng mga umaakyat ang malalakas na hangin na parang bagyo, kaya nagiging hamon sa kalikasan ng pag-akyat. Ang panahon sa Denali ay kilalang kilala sa pagiging hindi mahulaan. Ang malinaw na araw ay pwedeng biglang maging nakamamatay na bagyo na bumababa ang visibility at mabilis dumami ang nyebe. Maaring tumagal ng ilang araw ang mga bagyong ito na iiwan ang mga umaakyat na nakatrap sa tent, nauubusan ng supply at nilalabanan ang lamig. Mas mababa man ang Denali kaysa pinakamataas na bundok sa mundo, mahirap pa rin itong akyatin dahil sa taas nito. Dahil sa ilagang lokasyon ng bundok, mas manipis ang hangin kaysa ibang lugar na may kaparehong taas. Madalas ilarawan ng mga umaakyat na parang mas mataas pa sila kaysa sa totoong taas nila, kaya't lalo itong nakakapagod akyatin. Mahalaga ang padaklimatisa, kaya kailangang magtagal ng ilang araw o linggo sa intermediate camp para makasanayan ng katawan ang kakulangan ng oxygen. Ang altitude sickness ay palaging banta na may mga sintomas mula sa pananakit ng ulo at pagsusuka hanggang sa mga kondisyon na nagbabanta sa buhay tulad ng high altitude pulmonary edema, HAPE, o high altitude cerebral edema, HACE. Maaring biglang umatake ang mga kondisyong ito at maging sanhi ng kamatayan kung hindi maagapan. Pinakamahirap na bahagi ay kakaunti lang ang opsyon sa gamutan sa bundok. Ang lupain ng Denali ang isa pang dahilan ng panganib nito. Ang bundok ay natatakpan ng yelo at malalaking glacier sa halos buong ibabaw nito. Ang mga glacier na ito ay may malalalim na bitak sa yelo na umaabot ng daan-daang talampakan. Ang mga suwang ay kadalasang natatakpan ng manipis na nyebe kaya mahirap makita hanggang huli na. Ang pagkahulog sa siwang ay maaring ikamatay at kahit makaligtas ang umaakyat, halos imposible pa ring makalabas. Matatarik at nagyelong ang mga dalisdis ng Denali lalo na sa West Buttress Route
kaya kailangang gumamit ng fixed line para sa kaligtasan. Gayunpaman, kahit na may mga pag-iingat na ito, napakahirap pa rin ang pag-akyat, lalo na kapag masama ang panahon at nagiging madulas at delikado ang yelo. Ang nagpapadagdag pa sa panganib ay ang pagiging liblib ng Denali. Ang bundok ay nasa gitna ng kagubatan ng Alaska, malayo sa mga lungsod at ospital. Ang pagiging malayo nito ay nangangahulugan na kung sakaling magkaroon ng emerhensya, maaaring abutin ng ilang oras o kahit araw bago makarating ang mga tagapagligtas sa mga umaakyat. Madalas gamitin ang mga helikopter para sa pagsagip, ngunit ang kanilang kakayahang makalipad ay lubos na nakadepende sa panahon. Kapag hindi maganda ang kondisyon, posibleng matagalan ang pagdating ng mga tagapagligtas sa mga na-stranded na umaakyat. Ibig sabihin din ng pag-iisa na ito na kailangang maging sapat sa sarili ang mga umaakyat gamit lamang ang mga dala nilang kagamitan at supply na kakailanganin nila sa buong tagal ng kanilang ekspedisyon. Malaki ang pisikal na hinihingi nito. Kadalasan, ang mga umaakyat ay may dalang 632 kilo na bag at hinihila ang sled na puno ng gamit habang tinatahak ang mahirap na lupain. Ang pagsasama ng matinding pisikal na pagod, matinding lamig at mataas na altitude ay nagpapahirap kahit sa mga pinakasanay na umaakyat. Ang nakamamatay na kombinasyon ng matinding panahon, hamon ng mataas na altitude at mapanganib na lupain ng Denali ay kumitil na ng maraming buhay sa paglipas ng mga taon. Isa sa pinakamasaklap na paalala ng kapangyarihan ng bundok ay noong 2012 ng isang grupong hapong umaakyat ay nakaranas ng di inaasahang panganib at trahedyang di nila natakasan. Para sa mga umaakyat, ang ganda ng bundok Denali ay katumbas ng panganib nito. Para sa mga hapong mula Miyagi Workers Alpine Federation, inaasahan nilang patunayan ang kanilang kakayahan at tibay sa susunod na ekspedisyon. Hintayin mong makita kung paano nila natuklasan ang madilim na bahagi ng pag-akyat sa bundok Denali noong madaling araw ng Hunyo 14, 2012. Ang ekspedisyon ay binubuo ng 5 umaakyat: Yoshiaki Kato, Masako Suda, Michiko Suzuki, Tamao Suzuki at Hitoshi Ogi, pawang mga bihasang mountaineer mula sa Miyagi Prefecture sa Japan. Layunin nilang marating ang tuktok ng Denali sa West Buttress, sikat na ruta ngunit may panganib pa rin. Ang grupo, bihasa sa pag-akyat at pagtutulungan, ay maingat na nagplano, lubos na alam ang panganib ng Denali. Bago ang mapaminsalang pagguho ng nyebe, nahirapan ang kuponan sa matitinding kondisyon. Matinding pag-ulan ng nyebe at malalakas na hangin ang sumubok sa kanilang pag-akyat na nagdulot ng mapanganib na kalagayan ng nyebe sa bundok. Sa kabila ng pagsubok, determinado ang mga umaakyat at unti-unting nilalapit ang sarili sa tuktok ng bundok araw-araw. Gayunman, iba ang plano ng kalikasan. Noong Hunyo, 14:02 na madaling araw, bumababa ang grupo mula sa mataas na kampo, tinatahak ang motorcycle hill. Kilala ang bahaging ito ng West Buttress na ruta sa matarik na akyatan at madalas na pag-ipon ng nyebe na nagdudulot ng panganib ng pagguho. Malalim ang nyebe at maingat gumagalaw ang grupo, magkakatali para sa kaligtasan. Pero sa dilim at lamig, dumating ang sakuna. Walang babala, bumigay ang nyebe sa ilalim nila, dulot ng hindi matatag na kondisyon. Bumagsak ang pagguho ng nyebe sa dalisdis at nilamon agad ang mga umaakyat. Dahil sa lakas ng pagguho, naputol ang lubid ng mga umaakyat kaya gumulong sila pababa ng bundok. 4 sa mga umaakyat, sina Kato, Suda, Michiko at Tamao ay tinangay papasok sa isang malalim na bitak ng yelo. Malamang agad silang namatay nang matabunan sila ng toneladang yelo at niebe. Kamangha-mangha, si Hitoshi Ogi, ang pinakamatandang miyembro, ay nakaligtas sa unang pagguho. Siya rin ay nahulog sa bitak, ngunit sa isang himala o sa lakas ng loob, nagawa niyang makaahon na may kaunting galos lamang. Ang tanawin sa paligid niya ay wasak na wasak. Hindi niya makitang mga kasama niya na wala na sila sa nyebe. Nagulat si Ogi at naisip niyang wala ng pag-asa makita pang buhay ang kanyang mga kaibigan. Dahil sa matinding sitwasyon, mag-isang bumaba si Ogi sa bundok sa isang paglalakbay na tumagal ng mahigit 14 na oras. Pagod at sugatan, patuloy si Ogi dala ang bigat ng pagkawala ng kanyang grupo, pinalalakas ng pangangailangang iulat ang trahedya at mabuhay. Sa wakas, sa gabi ng ika-15 ng Hunyo, dumating siya sa kahilt na base camp sa taas na 7,200 talampakan kung saan iniulat niya ang pagguho ng nyebe sa National Park Service.
Naghatid ng matinding pagkabigla sa komunidad ng mga umaakyat ng bundok ang balita tungkol sa pagguho ng nyebe. Hindi na bago sa trahedya ang Denali, ngunit ang pagkawala ng 4 na bihasang umaakyat sa iisang insidente ay hindi pa nangyari noon. Agad nagsagawa ng search and rescue operation ng National Park Service. Nagsagawa ng aerial search ang mga ranger gamit ang helicopter sa avalanche area, pero mahirap ang kondisyon at walang nakita kahit bakas na mga nawawalang umaakyat o gamit nila. Sa susunod na 2 araw, mas pinalakas ang paghahanap. Nagpadala ng mga ranger, voluntaryo at search and rescue na aso para siyasatin ang bahaging pinagkalatan ng mga labi sa Motorcycle Hill. Gayunpaman, nalagay rin sa panganib ang mga naghahanap. Delikado pa rin ang operasyon dahil sa kondisyon ng avalanche at hindi matatag na nyebe. Noong Hunyo, 16 opisyal nang natigil ang paghahanap. Nagdesisyon matapos makita ang naputol na dudo ng lubid ng mga umaakyat at ang nagyelo at siksik na nyebe sa bitak na nahulugan ni Ogie. Itinuring na masyadong delikado ang karagdagang paghuhukay at inakalang mananatiling nakalibing sa bundok ang mga katawan ni Nakato, Suda, Michiko at Tamao. Ipinapakita ng trahedya ng 2012 Japanese expedition na kahit ang pinakabeteranong mga umaakyat ay maaring mabigla ng hindi inaasahang puwersa ng bundok. Hindi lang para sa malalaking grupo ang panganib sa bundok. Ang mga solo climber ay nahaharap sa matinding panganib sa nagyayelong dalisdis na ito. Ito ang naranasan ni Titi Hagawara, isang batikang mountaineer mula Sapporo, Japan na nagtangkang akyatin mag-isa ang tuktok ng Denali noong Mayo 2024. Ang kanyang paglalakbay na dapat magpakita ng determinasyon at tagumpay ng tao ay nauwi sa trahedya. Si Hagawara na nasa kalagitnaan ng 40 ang edad ay hindi nabaguhan sa mga hamon ng pag-aakyat sa matataas na bundok. Kilalang masinup sa paghahanda at mahilig mag-isa sa pag-akyat, marami na siyang naabot na mahahalagang tuktok noon. Ang pagtatangka niyang marating ang tuktok ng Denali, pinakamataas na bundok sa Hilagang Amerika, ay isa na namang mapangahas na hamon. Ang West Buttress Route ng Denali ang pinakasikat na daan sa tuktok, ngunit hindi ito naging madali. Kasama rito ang matatarik na akyatan, mapanganib na pagtawid sa nagyayelong bahagi at hindi mahulaan na kondisyon ng panahon. Lahat ng ito ay maaaring maging nakamamatay sa isang iglap. Sinimulan ni Hagawara ang kanyang pag-akyat noong unang bahagi ng Mayo at nakikipag-ugnayan siya sa kanyang pamilya gamit ang isang satellite communication device. Dahil sa device na ito, nakakapagpadala siya ng regular na update, mahalaga lalo na't mag-isa siya sa biyahe. Habang umaakyat, narating ni Hagawara ang kampo na nasa 17,200 talampakan ng taas, na isang mahalagang hintuan bago ang huling pagsubok patungo sa tuktok ng Denali na may 20,310 talampakan ng taas. Dito, dapat tawirin ng mga umaakyat ang Denali Pass, isang makitid at delikadong daan na naging sanhi ng maraming pagkamatay sa pagdaan ng panahon. Noong Mayo 15, 2024 nakita si Hagawara ng isa pang grupo ng umaakyat habang sinusubukan niyang tumawid mula sa kampo na may taas na 17,200 talampakan patungo sa Denali Pass na nasa 18,200 talampakan. Kilala ang bahaging ito ng bundok sa sobrang lamig, dulas at lantad na lupain na ang maling hakbang ay posibleng magdulot ng malagim na pagbagsak. Sa malas, ito ang kinaantungan ni Hagawara. Noong Mayo 16 huminto sa paggalaw ang satellite device ni Hagawara, senyales ng hindi magandang pangyayari. Nag-alala ang pamilya at nakipag-ugnayan sa park ranger ng Denali National Park noong Mayo 19 dahil walang balita. Nagsagawa ng search operation ang park ranger gamit ang ground patrol at aerial reconnaissance para hanapin si Hagawara. Natagpuan ang tent niya na walang laman sa high camp. Sa tulong ng datos mula sa kanyang satellite device, natukoy ng mga ranger ang kanyang kinaroroonan. Nalaman nilang nahulog si Hagawara mula sa madulas at matarik na daan sa pagitan ng high camp at Denali Pass. Noong Mayo 20, namataan ng mga ranger ang kanyang katawan sa tinatayang 17,200 talampakan sa ilalim mismo ng daanan. Ang lugar na nahulugan ni Hagawara ay isa sa pinakamapanganib sa Denali ayon sa tagapagsalita ng parke dahil sobrang madulas at mahirap kapitan kaya delikado lalo na para sa mga nag-iisang umaakyat. Ang trahedyang ito ang nagtala kay Hagawara bilang ika-14 na umaakyat na namatay dahil sa pagkahulog sa bahaging ito ng West Buttress Route mula pa noong 1980. Ipinapakita ng pagkamatay ni Hagawara ang matitinding panganib na mag-isang pag-akyat sa Denali.
Habang ang pangakit ng pag-iisa at ang personal na hamon ng mag-isang pag-akyat ang nagtutulak sa maraming mountaineer na subukan ang ganitong mga gawain, ang katotohanan ay maaaring maging nakamamatay ang mga kondisyon sa Denali sa isang iglap, lalo na kung walang ibang tutulong sa oras ng emerhensya. Mariing pinapayuhan ng National Park Service na iwasan ang solo climb sa Denali at hikayatin ang pag-akyat ng grupo para magtulungan sa aksidente o biglang pagbabago ng panahon. Maraming umaakyat ang nasawi sa Denali, ngunit may isang trahedyang higit na tumatak. Kwento ito ng ambisyon na nauwi sa trahedya nang biglang pumutok ang bundok at nagdulot ng isa sa pinakamalalang aksidente sa kasaysayan ng pag-akyat sa Hilagang Amerika. Ang huling kwento ng episode ay naganap noong Hulyo 1967 sa nagyayelong dalisdis ng Denali, kung saan may paparating na panganib. Ang lamig na karaniwan ng matindi ay lalo pang tumindi at ang hangin ay umuugong na parang tren. Malapit na ang tuktok, ngunit nadpa siyang bundok na lumaban sa kabila ng karangyaan nito. Ito ang nakakatakot na realidad para sa 12 umakyat ng Wilcox Expedition noong Hulyo 1967, isang pag-akyat na tatatak sa kasaysayan bilang isa sa pinakamalalang trahediya na tumama sa Denali. Pinamunuan ni Joe Wilcox, isang 24 taong gulang na graduate student, binubuo ang ekspedisyon ng 12 umaakyat. Ang grupo ay pinagsamang 2 koponan, isa mula sa East Coast at isa mula sa Alaska. Hindi naging perpekto ang pagsasanib ng mga koponan dahil sa iba-ibang pinagmulan at karanasan ng mga miyembro, ngunit nagkaisa sila sa layuning akyatin ang Denali sa West Buttress, ang matagumpay na ruta ng maraming umaakyat. Ang taginit ng 1967 ay perpektong panahon para subukan nila, pero hindi nagtagal ay napasa ilalim sa pinakamapanganib na sandata ng Denali, ang panahon. Simula pa lang, naharap na sa pagsubok ang koponan. Ginawang delikado ng hindi mahulaan na kondisyon ng Denali ang bawat hakbang. Pero pagsapit ng Hulyo 15, 1967, apat na umaakyat mula sa grupo ang nakarating na sa tuktok, tinatamasa ang bihirang malinaw na kalangitan at medyo kalmadong mga kondisyon. Para sa kanila, matagumpay ang paglalakbay. Nakatayo sila sa tuktok ng Hilagang Amerika, matagumpay at mataas ang diwa habang tanaw ang malawak na yelo at niebe. Ngunit saglit lang ang kanilang selebrasyon. Para sa pitong na iwan sa ibaba, ibang kapalaran ang handog ng bundok. Habang naghanda ang natitirang mga miyembro ng grupo para sa kanilang huling pag-akyat patungo sa tuktok, nagsimulang lumala ang panahon. Isang hindi inaasahang bagyo ang dumating at pagsapit ng Hulyo 18 sila ay naipit sa tinaguriang pinakamatinding bagyo na tumama sa Denali. Humagupit ang hangin sa bundok sa bilis na tinatayan 300 milya bawat oras, habang ang malakas na pag-ulan ng niebe ay halos nagdulot ng zero visibility. Ilang araw na trap ang mga umaakyat sa mga kampo nila sa 19,000 talampakan, hindi makagalaw o makababa sa ligtas na lugar. Wala silang paraan para makipag-ugnayan sa kahit sino para humingi ng tulong. Inatake sila ng matinding lamig at hindi sapat ang kanilang tent at gamit laban sa bagyo. Kahit bihasa sila sa pag-akyat, walang makapaghanda sa kanila rito. Sa desperasyon, sinubukan ng grupo na maghukay sa niebe upang maprotektahan ang kanilang mga sarili mula sa matinding hangin. Pero ang bagyo, walang humpay sa bagsik, ay walang pinakitang senyales ng paghupa. Dahil sa matinding panahon, imposibleng maisagawa ang pagsagip, kaya't misteryo pa rin para sa mga nasa ibaba ng bundok ang sinapit ng 7 umaakyat. Ilang araw nagtagal ang bagyo, inihiwalay ang mga umaakyat sa mundo sa labas. Ang mga pagsubok na makipag-ugnayan ay nauwi lamang sa ingay at katahimikan dahil nilamon ng bagsik ng bagyo ang anumang komunikasyon. Pagkatapos ng halos 1 linggong bagyo, agad nagpadala ng rescue team para hanapin ang mga nawawalang umaakyat. Ang kanilang natagpuan ay tunay na nakakapangilabot. Natagpuan ang mga bangkay ng mga umaakyat na nigas sa lamig at nagkalat sa dalisdis na sa iba't ibang anyo ng paghihirap. Ang ilan ay nakabalot pa sa kanilang mga punit-punit na tolda, habang ang iba naman ay tila sinubukang maghukay ng pansamantalang silungan sa niebe bago tuluyang bumigay sa matinding lamig. Ang iba ay magkakayakap, nilalabanan ng hangin o maigpit na hawak pa rin ang ice axe na parang pilit pang makaligtas. Namatay silang lahat sa matinding lamig at nanatili sa yelo ang kanilang mga katawan bilang patunay ng lakas ng bagyo.
Ang 7 umakyat na namatay sa Baguio ay sina Jerry Clark, Steve Taylor, Dennis Lusterhand, Mark McLaughlin, Ansel Schiff, Hank Janes at John Russell. Ang kanilang pagkamatay ang pinakamalaking trahedya sa kasaysayan ng pag-akyat sa Denali. Ang balita tungkol sa trahedya ay nagdulot ng matinding pagkabigla sa komunidad ng mga umaakyat ng bundok. Si Joe Wilcox, pinuno ng ekspedisyon, ay nakaligtas sa pagsubok at hinarap ang matinding pagsusuri at kritisismo matapos ang insidente. May mga sumisi sa kanya sa trahedya at kinuwestiyon ang kanyang pamumuno at desisyon ng grupo. Iginit ni Wilcox at iba pang nakaligtas na hindi nila inasahan ng bagyo at kahit maayos ang plano, hindi ito napigilan. Sumang-ayon ang maraming eksperto sa bundok na ang lakas ng bagyo ay lampas sa inaasahan o kayang lampasan. Kahit ang bihasang umaakyat na may mas magandang gamit at teknolohiya ay mahihirapan pa ring mabuhay sa ganoong kalagayan. Para sa 7 umaakyat, sila'y napadpad lang sa maling lugar at oras. Ang ekspedisyong Wilcox noong 1967 ay nananatiling isa sa pinakamadilim na kabanata sa kasaysayan ng Denali. Ipinapakita ng mga kwento namin ang manipis na pag-ita ng tagumpay at trahedya, tapang at kapahamakan sa mapanganib na bundok na ito. Bawat hakbang sa mapanganib na dalisdis ng Denali ay may panganib na kailangang harapin ng mga umaakyat. Alam na ang panganib. Ano sa tingin mo ang dahilan bakit patuloy bumabalik ang mga tao sa Denali? Gusto kong marinig ang inyong mga opinyon sa mga komento sa ibaba. Salamat sa panonood at magkita tayo sa susunod. Manatiling matapang at mamuhay ng may tapang.